Heto na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Update sa nangyaring karambola sa Maynila na naiulat kahapon, nasawi po ang isa sa mga pasahero ng e-trike o tuktok na kasama sa mga sasakyang inararo ng isang pampasaherong jeep. Ayon sa nanay ng biktima, bibili lang daw sana ng damit na isusuot sa eskwelahan ang kanyang anak nang mangyari ang insidente. Sugatan ang 5 iba pa. Hawak na po ng mga otoridad ang driver ng jeep na mahaharap sa reckless imprudence resulting in homicide, physical o multiple physical injuries at damage to properties. Mahaharap din po siya sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil wala po siyang naipakitang lisensya ng maaresto. Wala pa siyang pahayag. Pasintabi naman sa mga kumakain, mahigit sa 700 kahon ng expired na karne mula sa China ang nasabat sa Malabon. Ilan po sa mga yan ay inuuod na. Nadiskubre ng National Bureau of Investigation ang mga karne sa loob ng 2 refrigerated container sa isang compound sa bisa ng search warrant. Tinatayang nasa 2.5 million pesos ang halaga niyan. Noong 2022 pa ang expiration date ng mga karne. Pero nilagyan daw ng sticker ang mga kahon para palabasing galing sa Brazil ang mga karne at hindi pa expired. Nang salakay naman ang opisina ng kumpanya sa Maynila, nakita ang mga bagong gawang stickers na ididikit sa mga kahon ng expired na karne. Base sa certification ng National Meat Inspection Service o NMIS, hindi na po pwedeng kainin ang mga karne. Sinampahan ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines ang mga may-ari ng kumpanya. Wala pa silang pahayag. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.